about the purpose of praise and worship, and not just the praise and worship, and the character of a worship team member. Kinahanglan nato may balaan nga since niya dita diri para makatuon sa instruments and to be part of worship team, kinahanglan nato may balaan unsa ay dapat mga karakter o unsay karakter dapat na kumatunan mabatunan as a worship team member. Okay mo na dili? Okay mo na dili? Girls, okay mo dili? Boys, okay mo dili? Now, I'd like to request, kung naghawin mong cellphone karon to the purpose na mag-take note, paningkamutan nga mag-take note ka. Kaya usahay na ba ang cellphone maka tintang? Okay, are you ready na? Okay? Kung saan itong topic karon? I'd like to request the boys, please read. Say purpose na ito karon? I said topic na ito karon. How about the girls? The purpose of praise and worship them. Ngano, kung saan naging purpose, ngano naata? Why we have worship team? Why we need to worship unsay purpose? Pinaka-purpose ng imong nahibalaan. To glorify God, which is ang atong number? 1. Diba? Now, our first and the main purpose of worship is to what? Glorify God. And according to Psalms 29 verse 2, ang iyo, Kuya Neil, please read Psalms 29 verse 2. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Amen. Give unto the Lord the glory due to His, kinsa tayo pangalan? Name ni Lord. No? And sa Isaiah 43 verse 7, nag-ingon that everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Meaning, you are created, we are created on what purpose? Anong gibuhat ng takaron? Anong naam takaron? On what purpose? According sa pulong sa Ginoo. Whom I created for my glory. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Which means, nga kita, gi-create sa Ginoo para number 1, para mag-glorify ang Ginoo. So that is one purpose why we have worship team, why we are here. Kuya Ethan and doon mo din ha? Nailamok? Okay? Now, ang first main purpose is to glorify God. We are created, you are created, naata diri karon in one purpose, which is to glorify God. Now, ato isulod sa itong una-una, kay sa sunod mga adlaw, sunod nga mga kuan, after ani, kinahanglan na itong may baluan. Why we need to learn, nganong gusto ko magtuon sa instruments, nganong gusto ko magtuon sa drums, in one purpose. That is to glorify God. Isulod yun natin sa itong una-una. Again, adiya ang holiness. When you say holiness, iingon kong Pastora Melody ganina, we are set apart. So we are going to learn instruments about worship. Dapat ang purpose, in which ang purpose is to glorify God. Unsa to number 1? What's the purpose? What's the purpose? Glorify God. Amen. So, in one purpose, sa worship, or sa pagtukar, there is a church, sa worship team, no? That is why, in worship, God must be glorified. No? Dili si drummer ang nag-glorify. Na after ang tukar, nice kick, binanalan si drummer. Nice kick, kuha na si keyboard. No? Dapat after that,
mag-glorify ang Ginoo. No? Now, dili lang para sa applause or ang pakpak. No? Dili lang po sa performance nga imong gibuhat o dili sa recognition nga imong madawat. But kay ang worship dili para nato but para sa kinahanglan nato na masabtan. What is worship? Purpose sa worship. Worship is not for ourselves nga nagtugtog sa pulpit. But worship is for the Lord. Amen? You don't say amen? Amen. Now, second, worship is to, girls, please read. Amen. Worship is to lead people into God's presence. Now, girls, please read Psalms 100 verse 4. Amen. So, meaning, ang praise, mao ang gateway padulong sa presence sa Ginoo. Again, our second purpose is to lead people into God's presence. Now, example na ni is kaning si Paul, is Apostle Paul the Apostle and Silas. Now, nani nga time, about midnight, kani sa Acts 16 verse 25 to 26 siya, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God while in prison. Na sila dali sa prison. Suddenly, there was a great earthquake. Naay tako nga linog. And their chains, marami nilang chains, were broken. Tungod sa ilahang tungod sa ilang pagkanta, pag-ampo, pag-hymns diya sa Ginoo. Now, this shows that praise and worship nagdala sa presence o power sa Diyos. Amen? And as a worship team, dili lang ta nagkanta. No? As worship team, as musicians, wala lang ta kayo nagtukar. Wala lang ta nagbunal, wala lang ta naggitar. Diba? Kasi sometimes, gagalit ang mga tao nga instead nga ang Ginoo lahi na ang gagalitan, diba? Dito nagapaingon sa gitarist, dito nagapaingon. No, kinahanglan nato masabtan nga as a worship team, dili lang tagkanta, kung dili naglead ta sa mga tao ngadto sa presensya sa Ginoo. And again, gingon ganin na Pastor Melody, kung saan nato pag-lead sa mga tao kung kita mismo wala sa atong presensya sa Ginoo. Kung saan nato pag-lead kung wala sa atong presensya sa Ginoo. Kung saan sa nato pagkabuot ang presensya sa Ginoo. We need, sa ganina, number 1 ni Pastor Melody, itong must have sa worship team members, personal, devotional, di ba? So makuha na nato. Again, worship team, dili lang kinagkanta ta, nagtukar ta, performance, no, not just, dili lang ka na, nag-lead sa mga tao nga to sa presensya sa Diyos. Ita ang nag-lead. Kumbaga, nagtukar ta, in a purpose, namukanta po sila. Dili sa ato ang tinugaran, kundi para sa Ginoo. Amen? Dili tungkol sa itong tingog, dili tungkol sa itong sinayawan nga nabibo ang church, nabibo ang mga tao, kundi para sa Ginoo. Amen. Then third, katulo, third is, amen, third is worship helps prepare. Nagtabang pag-andam people's heart for the word of God. Amen. So in Nehemiah 8 verse 6, nagingon diya, Ezra praised the Lord, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Kaninindot kaniyong exo. Meaning, after sa worship, ang mga tao ready na nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Again, muna nga, usa sa mga purpose nga nung na ay
worship, nganong mag-praise and worship ta, nganong naay worship din. Kaya again, ang atong usa sa mga purpose when we doing that is that we are preparing people. Iandam na to ang mga tao nga ready na din sila nga mudawat sa pulong sa Ginoo. That is why after sa praise and worship, word na din the Lord. Amen? Di ba? Now, worship help people. Worship helps people become what? Spiritually open. After sa praise and worship, word. Spiritually open na rin ta sa pulong sa Ginoo. Then attentive and receptive. No, balik na sa word. Ingon ito, Ezra praised the Lord, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. So one of our purpose, after na to worship sa Ginoo, after na to bukar para sa Ginoo, dapat ang usa sa atong makita sa mga tao is ang response sa mga tao. Amen? Dapat, and makita na to ang response sa mga tao sa dihang nagsugod na ang word sa Ginoo. Naabay na matik, naabay na kuha. Dapat natin nakuha na. And not just for the people ha, nga atong gilid, but kita mismo, worship team. Kita mismo, musicians. We need to respond. And sometimes, dapat tayo respond. Di ba? That is one big question. Dapat tayo respond after na itong tukar. Dapat tayo respond sa Ginoo after na ito og drums. Paghawid sa instruments, paghawid sa microphone. After na itong say, all the glory and honor to you alone. What happens next? Say may tabo. Is it kuha sa bangko? Kaya dito ba yun? Is it dito mag-isang ba yan? Is it dito sa likod? Is it sa makaha? Diba? Dapat tayo respond. Dapat makuha na ito unsay pasabot. Kung unsay gusto ipaabot sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Kaya nag-worship ang ni Lord, unsay respond nila itong worship na ito ni Lord. Ang respond ni Lord is ang iyang pulong. Ang iyang word. Kaya ang iyang divine intervention, dili na nato makapod kung wala tayo, kung wala i-respond yung mga tabo. Diba? So again, muna siya no. As a worship team, we help prepare the hearts of the people before preaching. Not just the people, but for ourselves also. We need to prepare our hearts. Kaya dili basta-basta ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Even sa atong devotional life, dili basta-basta ang pagbasa lang dito sa pulong sa Ginoo, mawala ka nagampo. Diba? Same ra na sa pagdayeg na ito, o pagsimba na ito sa Ginoo. No? We need to prepare ourselves pag-andam sa kaugalingon sa pagpamati sa Ginoo para madawat na ito ang iyang gusto ihatan sa ito. Amen? Dali lagi ni siya. So, ano siya? Now, worship help people become spiritually open, attentive, and receptive. Now, dito sa character of worship team member. Kanina, gisgutan man na ito ang purpose. Ang saglit yung purpose number 1? To glorify God. Number 2? Is ito number 2? To lead people. Last, number 3. Yun sa number 3. To prepare hearts. Now, kung ato na isumpay-sumpay ng tulong, sa man yun? Diba? Pagandam yun sa mga kasing-kasing sa tao. Not just sa mga tao, but kita mismo, nagawin sa instruments, nagawin sa microphone. Now, dito sa karakter, kung saan dapat karakter na ako, isip part sa worship team. Kung saan dapat naasa kuha, kung saan dapat kinaiya nga dapat na kumabantunan as part of the worship team. Diba? Kanina, sa atong objectives, i-emphasize dito ang character, Christ-like character. No? Okay, so, paleta. Now, everyone, skills are important. But the Bible teaches character first before gifting. Importante kayong ang skills. Importante kayo nga maayo ka mohawid sa instruments. Importante kayo nga maayo ka ay kabalo ka mo kanta. Importante kayo nga natay skills pagabot sa music.
Pero ang Bible nagtudlo sa ato that character first before gifting. Kaya unsaon man ang skills, kuha kay character. Di ba? Dili ka mo sa church o practice kay maayo na ka. Is that okay? Dili na ka mo practice, di na ko kinahanglan magsipra kay kabalo na good ko sa family chords. Di ba? Dili na ko kinahanglan mag-memorize sa lyrics kay dali na ko mag-memorize sa lyrics. Okay ra ba na? No, we need character. Teaches character first before gifting. Amen. And first, humility. Pagka in worship, we must be selfless. Sa diya magdaig ta, dili na nato kinahanglan, wala na nato kagalingon, yan naon sa naman ko. Na? Di na ito kinahanglan, huwag na. In Philippians 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. So in worship, we must be selfless. For example na is si Jesus. Diba? Number one example na to sa worship is Jesus Christ. In what way? According to John 13:14 to 15, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Try to think daw, imong teacher, imong Ginoo nanghugas imong tiil. Is that an example of pagpaubos? Humility? Kaya ba nato manghugas sa tiil sa itong kauban? Kaya ba nato hugasan ang tiil sa itong abay karon? Aging pagpaubos? Kaya ba nato magpasaylo? Kaya ba nato ilhon nga nagtindog ko diri para sa Ginoo, not for myself, not for my name, dili para sa ako ang maayo ko. Diba? Again, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. No? Again, no, in worship, we must be selfless. Kana ra gyud. No? Bisan si Jesus. Na pakitaan niya na to, even the Son of God choose to serve. And that means we need to choose how to serve. We need to serve the people. In what way? By leading them into worship. I-lead na ito mga tao nga mag-worship sila sa Ginoo. No? And dapat sa worship, no, we must avoid pride, no, competition, showing off talents. Dili magpa-impress. Di ba? Dili na mahawid na i-practice sa itong labi na sa mga bago, no? Sa mga bago na gagawin ng instruments. I-practice ang paghawid mo sa mga instruments, pray ka kadyo. Yan. Before magsugod ang praise and worship or kanang opening, pag maghawid kang instrument, pray kadyo. I-pray ni mo, hawiran ni mo yung instruments, mayon ka, para ni sa imo Lord. Pasayloa ko Lord, ina na. Pangayag pasaylo sa Ginoo, ako ipaubos akong kagalingon, buhaton ko ni Lord para sa imo. Do it with humility. Maghawid kang instruments, do it with humility. Paubos yun. Kay dili ka makabaton og talent, di ka makabaton og kahibalo na ng instruments kung wala ang Ginoo, kung wala ang giya sa Ginoo. Kaya ang mga tao po nga nagtudlo sa imo, gigiyahan po na siya sa Ginoo para tudluan ka. And that is why you are important, you are special, kay ikaw ang napili sa Ginoo na muhawid ka ng instrumento. Amen? God teaches you bisag more than one instrument. Gitudluan ka sa Ginoo bisag guitar, drums, halos tanan instrument gitudlo sa Ginoo in one purpose, para mag-lead sa worship and to lead people na mag-respond ng mga tao. So wala siya. Now instead, we must choose to be humble and willing to serve. Kanang willingness ba? Willingness ka mo serve din ko. Kaya willing good ko. Again, ang ikaduha na yun, sa gingon ni Pastor Ragay na,
servant heart. Balik-balik na siya. Anong kinahanglan ibalik-balik ang butang? Kay siguro, kapiki ba talaga? Servant heart. With a servant heart, sa Mark 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Musician ka sa Ginoo, on what purpose is to serve. Ato ginay-balik-balik sa tungo na muserve kita sa Ginoo o sa mga tao sa Ginoo. Muservisyo kita. Kung sa nga pumaagi, muservisyo na to drums, through microphones, through pagkanta, bisag pagpanilhig sa church, serbisyo na para na sa Ginoo. Amen. Now, worship ministry is a service, not a performance. Sulod yun na sa inyo mga guys. Since gusto ko mo mag-learn sa music, gusto mo mag-learn sa instruments, no? Dili performance, service. Ilisti ang term ng performance into service. Magaling gitawag na Sunday service. Kaya mag-servisyo ta. Kita nga naada na nga mga posisyon. Dili ni para ma-impress si crush, ma-impress ang kauban nato sa church, ma-impress si pastor, ma-impress si kuya, ma-impress ang kapwa nato musician. Diba? Dahil sa hay nga, labi nagmakakita ta nga, nagtuon na ba na sa instrument? Tarungon na ba magtukar? Kaya nagtuon pa naman na sa para makita nila. Yun na, may tawag na term. So, dili ini para magpa-impress sa tao. But again, to serve, word of the day, serve. To serve God and to serve God's people. Amen? Same sa tamboliners. Wala ka nagsayaw para magpa-impress nga. Na may isa mo kiay. May isa mo dalas iyang kamot. May isa mo kuan. No? Wala na ni mo gibuhat para magpa-impress sa tao. But, yung mo nang gibuhat para mahimaya ang Ginoo. Ang problema lang, yung sahay, gabasta-bastahon na lang nato itong buhaton. Gihimo na lang nato gurutin ang pagsayaw o ang pagtukar. Ako, admit ko na na. Admit na sa kamo. Sa tamboliners, di ba? Dili na to ihatag ang tanan, di ba? Ganina, skills are important. Di na to kahatag ang skill na ihatag si Ginoo sa tua tungod sa pagkatapulan. Even ang pag-smile isip ihatag na. Pagulaw may lang tao. Again, kung magbuhat na ang utang in worship, we must be selfless. Ano Ginoo na mo kagalingon? Para sa Ginoo. Para sa Ginoo akong ibuhat. Para sa Ginoo akong pagtukar. Pagsayo. Para na sa Ginoo. Buhatan akong tanan nga makaya para sa Ginoo. Diba? Wala mo ka nagsayo para sa mga tao. Diba? Diba natin mindset nga, Ginoo masad akong isayawon. Kala mo, kuwan ako. Dili na ako pagkawas sa tanan akong kuwan. Diba? Natin na mindset na sahay. And wala siya. Word of the day, no? Dili performance. Kuwan ang word na performance, it is a serve. We are serving the Lord and serving God's people. Katulo, faithfulness. Luke 16 verse 10, whoever is faithful in little is faithful also in much. Amen? Now, faithfulness includes attending practice, being prepared, commitment to ministry. Now, for those musicians na, let's try to have a checklist sa atong mga abay karon. Una lang. Being prepared, check pa ko. Half check lang. Attending to practice, appeal mo kita sa practice. Ang problema, nag-appeal ba ta sa practice nga prepared na daan? O nag-appeal na ta sa practice, hindi na mo prepared. Yan ang mga gandam. And guilty ko na nga part tungod kay ang irason lang yan ako nga nagtrabaho mo ko ba? So pag sa Sunday, makawin lang ko keyboard, chords lang. Magsalit na ko ni Michael, si Michael, di ba? So dili na dapat, no? Kani siya nga sharing karon dili na ni para sa inyo ha, para po sa mua nga nana sa field. Ipon puhod, kamo naman yun ang magpuli sa mua. Sinana lang na siya. No?
Faithfulness includes attending practice. Kinahanglan di ka mag-attend ng practice. Ato pa na i-practice. Nga ayaw pagtukar o Sunday kung wala ka sa practice. Di ba? Mura naman hinong ka, nagtukar diya, wala ka andam, buka ka palo, chords lang ka. Di ba? Ano ba naman ito? Ano sa key? G? Ano ba naman sa sunod? No. Ayaw na, awin sita. Kinahanglan, prepared ka. No? Like Samuel. Example nila na si Samuel. The Lord was with Samuel as he grew up. Samuel served the Lord faithfully from a very young age. Sama sa inyo, sama sa mga. At a very young age. Now, Samuel served the Lord faithfully from a young age. Meaning, ang Ginoo gavalyo sa faithful na heart. Ginavalyo sa Ginoo ang kasing-kasing yun. Ginavalyo sa Ginoo ang faithful na kasing-kasing. So we need to be faithful sa practice. We need to be faithful sa pagtuon. We need to be faithful sa pag-rehearsal. No, lahi po ng rehearsal o practice eh. Different nila. Oh, itakol na na ni Kuya Nubin. Now next. Last part. Holiness. Balik sa holiness. Again, ganun, ibalik-balik ang sa kabutang nga nadunggan naman na nato. Kasi siguro, wala palagi kita na andam. O dili may kita sure na no. Umingot ang holiness. Holiness is not perfection. Kana sa talibalan nito? Pili na siya, huli na siya. Ay, na siya, barbanan dili. Hindi na siya, huli na siya. Dili na mahuli Buat pasabot, waka kasabot sa holiness. Holiness is not perfection. Buat pasabot, di na lang kasala. Kaya holiness, huli naman ko. Ayaw kong tanduga. Wala na kasi numulo ka. Ayaw kong tanduga. No, dili. Holiness is not perfection. Again, not perfection. But set apart. Gisgot na yan nila na pastora, set apart. I-set apart ka sa Ginoo. Kumbaga, example lang yan nila sa mga pista-pista ng mga utensils, ayan na siya ikawas para sa nga special occasion. Siyempre po sa tuwa. No? Set apart na sa Ginoo for what occasion? Special yung occasion, yung para naman sa iya. Amen? So that is holiness. Holiness set apart, devoted to God's purpose. And atong purpose is to glorify the Lord, which is to worship the Lord. Psalms 24 verse 3 to 4. Who may ascend the hill of the Lord? He who has clean hands and a pure heart. And 1 Peter 1:15 to 16. Be holy in all your conduct. Meaning, ang worship leader and musicians dapat adunay clean life. Mingon ta clean life, again holiness. Dili bud pasabot di na ka masayo pa. Dili bud pasabot perfect na ka. Nga mura na bitaw kag ibutang sa kahoy nga dito lagi ka nga ano clean ko. Dili ko pwede matandog. Bawal ko na. No, dili na mao. Adunay clean life. Dili double life. Emphasize niya ang double life. Ang lahi. Oh. Kumbaga baka kana pa sa joke pa nga istorya. Maayo ka sa buntag, paggabi mura ka lupad-lupad. Maayo sa buntag sa gabi naglupad-lupad, mura ginanabi daw. Di mo pasabot ka sa church or every Sunday maayo ka. No, butang ka sa church. Butang ka sa kuwan, sa tuloy. May kikautagan, hi, te, amin ko. Kuya, yeah, sir. Yeah. Pero pagkawad sa gawas, mysterious. Yan ako. Mysterious ako. Maglabay mga tao sa ako. Mysterious na rin ko magtagal. Di ba? Inana matasahin? Labi na sa eskwelahan. Kasi sa eskwelahan, diha ang full of emotions. Diha tanan emotional. Ay tabo. Sa church, grabe kita ka. Praise the Lord. Yeah. Pagparabot sa gawa sa eskwelahan, mysterious. Dili na pilihan. Ayaw na ng double life. Ayaw na ng mysterious. Dapat committed ka sa righteousness. Buhat yung mga buhat nga matarong. Amen?
Na 2 Timothy verse 2 to 21. First, 2 Timothy verse 2, 21. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes and made holy, useful to the master, and prepared to do in any good work. Atong purpose is for our master only. Isa na atong master. Ginawa rin yun. Amen? Amen? Nawin natunan? Amen? You sure ba? Okay? What is our purpose? To glorify? Okay, yung sa itong tulong purpose sa praise and worship team? Amen. 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 How about the boys? The character of a worship team member. Kasi kinahanglan nga mabuto na nato. Humility, servant heart, faithfulness, holiness. Unsa ang holiness? Ha? Adunay clean life? Is it holiness perfection? Perfect na ba ka kung holy ka? Unsa na ba? We are set separate. Separate. Amen. And all the glory and honor to God alone. Now before ko mag-end, no, ato sa lakbitan gamay ang importance of praise and worship, no? Leading God's people in worship muna. Importance of praise and worship, no? Importance ni, purpose to ganina. Leading God's people in worship, spiritual warfare, and intercessor. Encouraging and edifying the schools. The training and spiritual grounds and reflecting God's glory. No? I-take note na reflecting God's glory, importance of praise and worship. And all the glory and honor to God alone. Thank you so much. Salamat, Lord.